kami sa likuran mo. Go Tilden! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat! Maraming salamat po! Chancellor, ako, Ellen Rosa! Ang susunod natin, nagawa na niya ang lahat sa buhay. Multi-awarded actor, isa lang po ang, nakaikot na rin po siya sa buong Pilipinas. Alam niya ang naging problema sa ating bansa, lalong-lalo na po sa baba, sa grassroots level. Tulungan po natin. Long overdue na rin po ito kasi 71 years old na siya. Pero may asim pa ito. Parati kong naaamoy kasi magkasama kami. May asim pa talaga. At ngayon, ang ating Mr. Epektibo sa Senado. Mr. Epektibo, Ipe Salvador! Naikot na rin po niya ang buong Pilipinas, mga kababayan ko. Last but not the least, kailangan rin natin ng doktor sa Senado. Sino mga marites dito? Sabi ko, mas maraming marites dito. Doktor, kailangan natin ng doktor sa Senado. Walang doktor eh. At meron po ako magiging kasama sa health, di ba? Dr. Richard Mata, palakpakan po natin! Ako naman po, bilang inyong senador, I have authored 18 laws. I have principally sponsored 84 laws including upgrade of public hospitals. I have co-authored and co-sponsored 189 laws at wala po akong absent sa Senado sa loob po ng 6 na taon. Makikita niyo ako, nandiyan dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina habang nangangailangan po ang ating mga kababayan. Ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa kalusugan. Bilang chairman ng health, malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Chairman din po ako ng sports, ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Proud lang ako bilang chairman ng sports. Dati kulela tayo. Ngayon po, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics. Suportahan natin ang ating mga atleta. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral po kayo ng mabuti. Edukasyon po, unahin ko rin po pagdating ng panahon. Naging prioridad po ni dating Pangulong Duterte ang education. Ang dami pong magagandang programa ni dating Pangulong Duterte. Free education, pinangako niya. Department of Migrant Workers para sa mga migrant workers. Alam nyo, ginawa po ni Pangulong Duterte ang trabaho niya para sa Pilipino. Patuloy po natin siyang ipagdasal. Patuloy po natin ipagdasal ang kanyang kalusugan, kaligtasan at kalayaan. Huwag po tayong tumigil hanggang hindi siya makauwi po dito. Ang kapanalunan po ng Duterte ay kapanalunan po ng Pilipino. Nakikiusap po ako sa inyong lahat. Duterte! 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 Umpisa tayo bilang unity team. Kaibigan niyo po kaming lahat. Lahat ng mga ito, kaibigan niyo. Lalo na si Atty. Vic Rodriguez. Kaibigan niyo po, Pangulong Marcos. Bakit sa ngayon, hati ang Pilipinas? Anong nangyari sa inyong unity team? Bakit nagkawatak-watak ang mga Pilipino? Bakit? Bakit, Pangulong Marcos? Bakit? Pangulong Marcos, nung kinuha mo po sa Pilipino si Tatay Digong, Pangulong Duterte, ang iyong kasangga sa Visayas na siyang tumulong na magkaroon ng first Mindanaoan President para sa Pilipinas. Naalala ko, bakit po walang laglagan sa Duterte 10? Walang laglagan sa Duterte 10. Mahihirapan si Pangulong Robin Hood Padilla. Mahihirapan si Senator Bongo. Bayan, ang abogadong
magsasaka, Atty. Raul Lambino! Ito siya labit sigay namin, Kabanayan at Pangasinan. Maya pa, bengi kay Kongan. Mayong gabi kami inyong tanan at magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay isang abogadong probinsyano at aking kinakatawan ang mahigit 50 milyong Pilipinong magsasaka. Silang pangako, libre raw yung tertiary education. Ginawa na po yan ni Pangulong Duterte, di ba? Libre na po yung tertiary education. Tapos sasabihin nila, pangangalagaan daw nila yung mga overseas Filipino workers. Ginawa na rin po yan ng administrasyon. Meron na tayong Department of Migrant Workers. Pero ang hindi nila magawa, solusyonan yung mataas na presyo ng bilihin. Lalong-lalo na yung bigas. Dahil hanggang ngayon, importasyon pa rin ang gusto nila. Pag may importasyon, may transaksyon. Pag may transaksyon, may komisyon. Korupsyon po yan. At mamaya babanggitin niya ng mga ibang kandidato yung tungkol po dyan sa korupsyon. Ako po si Atty. Raul Lambino, hindi ko po pinangarap na maging senador. Hindi po ako nanaginip. Pero hindi ko po matanggihan. Marites na kayo dyan! Marites! Salamat! Ako po ang representative ninyong lahat! Dahil mga Marites din kayo! Bakit naging Marites ako? Dahil nga sa aking social media na 3 million na ngayon, kayo po ang nagbansag sa akin. Dahil nag-election lang naman ako ng health, tapos may nakita akong showbiz na balita na may naghihiwalay, sinishare ko. Ang sabi ng follower ko, Dok, hindi ka lang doktor, Marites ka pa. Kaya naging Dok Marites. Ngayon, sa pag-nilay-nilay ko, ang pangalan ko pala shortcut ng Marites. Mata, Richard, Tesoro. So, Marites. Kaya inangkin ko na po dahil nasa birth certificate ko po na Marites ako. Calling ko po yun. Pero magiging good sa Marites po tayo ng Senado. Agree ba? O niya na, Elias, niya na. Tesoro ang aking middle name. Katulad po kami ng middle name ng ating number 1 senator na si Senator Bong Tesoro ko. Palakpakan po natin. Siya po ay aking pamangkin. Anak po siya ng aking first cousin. Sabay po kaming lumaki. Nung si Tatay Digong ay mayor pa, si Kitty pag nagkakasakit, ako po'y pumupunta sa bahay. So ako po'y pediatrician ni Kitty Duterte. Kinuha si Tatay Digong. Galit ba kayo na si Inday Sara, Bibi Sara? Galit ba kayo na ang plano nila ay ipapakulong nila si Bibi Sara? So ang galit niyo kung 10 over 10 ba yan? Baka 9 over 10 lang. Ipakita niyo ang galit niyo sa May 12. 10 over 10 ang galit natin. Huwag kayong pumili sa kanila. Kasi pag pumili ka ng isa, ibig sabihin, ay hindi pala sila galit talaga. Kasi pumili sila ng isa, pumili sila ng dalawa. Yes! Wala na pong dapat patunayan. Totoo! Hindi lang sa isang pastor, Yun! Kilala bilang isang pastor! sa isang magaling na leader. Ang dakila naman sa araw nito, habang kayo ay nanonood sa aking video message na ito. Ang tanong ko ay, bakit niyo kailangan iboto sa Mayo 12 si Pastor Apollo Sikibuloy? Boto po ninyo sapagkat gusto ko po kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon at malaya sa mga opisyal na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan at autoridad na pinagkaloob sa kanila. At aasahan po ninyo ang ating pangakong ito
Hindi po ako pwedeng kainin ng sistema, ng politika. Ako po'y narito para ayusin natin ang Pilipinas at ito'y ipalakad sa tamang daan ng pamamahala. Magaling na abogado ito. Sambayanang Pilipino! Sa Lunes, Mayo 12, araw ng paghuhusga. Ang maghuhusga, kayong lahat. Kayong sambayanang Pilipino. Ano ang nasa mga puso nyo? Ano ang nasa isip? Ako, alam ko na hindi kayo matatakot at magpapatakot doon sa kabila. Duterte kayo o hindi? Duterte kayo o hindi? Mahal niyo ba si Tatay Digong? Mahal niyo ba si Bibi Inday? Totoo ba yan? Kahit anong mangyari, hindi tayo magpapabili. Pag binagyan kayo, tanggapin niyo. Pampamilya din yan. Ramdam na ramdam niyo ang hinagpis ng mga Pilipino. Mayo 12, umaabot ako muli sa inyo. Duterte, diretso, pwede? Walang plan? Galing sa puso niyo yan? Totoo yan? Mahal niyo si Tatay Digong? Malaki ba ang tiwala niyo kay Tatay Digong? Si Tatay Digong, ibinigay niya ang tiwala niya sa Duterte. Ibinigay niya ang tiwala niya dahil alam niya, ipagpapatuloy namin lahat ang kanyang laban na naiwanan.